hindi po pwedeng tayo ay walang responsibilidad. So meron at meron tayong obligasyon sa buhay. Kahit na bata, halimbawa, 'di ba? Ang Diyos, ika natin, siya yung nag-create ng family. So yung nanay may obligasyon, yung tatay meron din, yung anak meron din. 'Di ba? So alam natin yung sa mga anak, anong obligasyon ng mga anak? Ano raw? Sumunod, 'di ba? Yung asawang babae naman, ang kanyang obligasyon ay kung may asawa, pasakop sa asawang lalaki at i-respect yung lalaki. Yung lalaki naman, ang obligasyon niya, syempre, to protect his family at mahalin yung kanyang pamilya, lalo na yung asawang babae. So yan, obligation niya na ang Diyos mismo ang nag-set ng standard. Okay? So, sa bawat ginagawa natin, estudyante ka man, meron kang obligasyon. Trabahador ka, meron kang obligasyon. May jowa ka, meron ka ding obligasyon. Sa buhay, punong-puno tayo ng maraming obligasyon. Kaya nga yung iba sa dami ng commitment, gusto nang umalis sa earth. Kasi ayaw ng maraming commitment. Pero kung minsan kasi pumapasok tayo sa mga commitment na di naman kailangan. Naniniwala ba kayo doon? Hindi naman kailangan. Tayo pasok ng pasok, kaya tuloy nakakadagdag ng bigatin sa buhay natin. Imbis na ito lang commitment mo, nadadagdagan kasi ikaw din pasok ka ng pasok sa kung saan-saan. Okay? Kaya sa atin, pinapahalala natin lagi, lalo na ako, lagi ko sinasabi sa inyo, huwag mo na magjojowa. Kasi commitment din yan. Okay? Hindi nyo pwede sabihin magjojowa kayo tapos gagawin nyo pa rin yung mga gusto nyo na parang single ka. No, hindi na ganon. Kung gusto mo maging malaya, maging single ka na lang hanggang kamatayan. Kaso si Steph, pag-asawa daw eh. Hindi pwedeng hindi. Sabi mo, di ba? Sabi mo yon. Hindi pwedeng hindi. Kaso, foreigner? Foreigner? Anyway, so punta tayo sa Christian obligation. Yan. Ano ba tong mga obligasyon ng mga Kristiyano? Actually, marami to, pero inuna ko muna itong 7. Ewan ko matapos natin ngayon ito. Nag-list down muna ako ng 7. Pero marami pa to. Pero sa ngayon, ito yung tingin ko, mga mahalagang dapat muna natin na malaman bilang Kristiyano na merong obligasyon. Yan na naman. Paano ba yan? Hello. Ayun. Hello. Yung ano sa'yo, malakas ba? Please. Mahina. Lakasan mo na lang. Please. Okay, so ilista nyo to, no? Please. Number 1. Obligation natin ng mga Kristiyano. Number 1, yung sinasabi sa Romans chapter 8 verse 12 hanggang 3. To live by the Spirit. Ay, 12 hanggang 3, 12 hanggang 13. Sorry naman. Sige, pakibasa. Mga kapatid, at tayong pananagutang sundin ng mga hilig ng laman upang mamuhay ayon sa katawang makalaman. Sapagkat mamamatay kayo kung mamumuhay kayo ayon sa katawang makalaman. Ngunit kung pinapatay ninyo sa pamamagitan ng Espiritu ang mga gawa ng katawang makalaman, mabubuhay kayo. Ayun. Hello. Yun. So, number 1 natin, unang-una, na tingin ko mahalaga na malaman nyo,
Yung pamumuhay sa Espiritu is our Christian obligation. Hindi yan optional. Once na pumasok ka sa pagiging totoong Kristiyano, bakit ko sinasabing, huwag ka manghalik. Nangahalik ka eh. Kita ko eh. Joke lang. Papangalanan kita. Ang bira. Ha? Alam nila, no? Nangahalik eh. Anyway, once na naging Kristiyano ka, yung totoong Kristiyano, kaya ko sinasabing totoong Kristiyano kasi hindi naman lahat ng Kristiyano totoo. Okay? Kasi yung iba, Kristiyano lang dahil gumagawa ng mga relihiyosong bagay, religious matter, mga ganon. But it doesn't validate us na talagang totoo kang Kristiyano. Real Christian is a disciple of Christ. Tandaan niya na, real Christian is a disciple. Okay? Yung totoong Kristiyano, yun yung mga disipulo. Disciple are Christian. Sila yung tinatawag na Kristiyano. Okay? Meaning to say, kapag sinabi nating disipulo, ang disipulo kasi nag-aaral. By the term itself, disciple means student. Okay? Estudyante. Nag-aaral. Okay? Kaya ang disciple, nag-aaral lang ano? Sabi ng Biblia, Ephesians chapter 5 verse 10, study what pleases to God. Pakibasa nga nun. Ephesians chapter 5 verse 10. Sikapin ninyong matutunan kung ano ang kalugod-lugod sa Panginoon. Ayon, sikapin natin matutunan kung ano yung kalugod-lugod sa Panginoon. Paano mo matututunan yon? Okay? Matthew. Tingin tayo sa Matthew. Sabi kasi doon, sikapin daw natin matutunan kung ano yung kalugod-lugod sa Panginoon. Ayon sa Matthew 11:29. Paano tayo matututo? Matthew 11:29. Pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin, sapagkat ako'y maamo at may mababang loob. Makakatagpo kayo sa akin ng kapahingahan. Ayon. So, ang sabi ng 29, matuto kayo sa akin. Sino yung akin? Sino to? Si Kristo. So, wala tayong ibang panggagalingan ng kung gusto mong matuto, walang ibang magtuturo kundi si Kristo. Okay? So, kaya ang disipulo ay nag-aaral, natututo. At yun yung totoong Kristiyano. Okay? Nag-aaral siya ng salita ng Diyos. Okay? At uhaw yan sa Word of God. Amen? Sabi nga ng Biblia, awit 42 verse 1. Okay? Awit 42 verse 1. Tama ba yun? Yung tulad ng isang usa. Kung paanong batis ang siyang hanap ng isang usa, gayon hinahanap ang Diyos ng uhaw kong kaluluwa. Ayon. Kung paanong batis ang hanap ng isang usa, gayon hinahanap ng Diyos ang uhaw kong ganon hinahanap ng uhaw kong kaluluwa yung Diyos. Okay? Ibig sabihin, parang ganon yung ating hunger, yung thirst. Ganon yung disipulo. Gusto niya lagi natututo ng aral ni Kristo. Kagaya nga ni Maria. 'Di ba sa Luke chapter 10 verse 42 hanggang dulo, pagpasok ni Kristo, si Marta abalang-abala. Si Maria, anong ginagawa niya? Nakikinig lang siya kay Kristo. Ang sabi ng Biblia, nakaupo siya sa paanan ni Kristo, nakikinig sa tinuturo ni Kristo. Meaning, si Kristo nagtuturo that time. Si Maria nakikinig, si Marta gumagawa ng kung ano-anong mga bagay. Pero take note, yung kanyang ginagawa hindi naman masama. Pero dahil may ginagawa siya, hindi siya nakakapakinig. Pagka nandyan si Christ, ang mahalaga yung nakikinig tayo. Okay?
Yun yung pinakamahalaga. Kasi nga, yun yung nagva-validate sa atin na ikaw ay totoong Kristiyano. Christian, nagdedesire yan ng Word of God. At yun yung totoong disipulo. Christian are disciple. Okay? So, hindi lahat ng Kristiyano ay disipulo, pero lahat ng disipulo ay Kristiyano. Natatandaan yun? Noong tinuro ko yun. Diba? So, hindi natin pwedeng paghiwalayin yun. Okay? Hindi pwedeng Kristiyano tapos hindi disciple. Kasi yung iba, nung naituro ko to sa inyo, yung kasing iba, tinitingnan yung term na Christian na parang mababang level ng ng growth. Ang disciple, yun daw yung nalago ba? Yan. Yun daw yung malago. Pero yung Christian, hindi lumalago. Mga rebelde. Yun. Hindi ganon. Hindi yung pinaghihiwalay. Okay? Dahil sa Acts, tinawag na Kristiyano yung mga disipulo. Okay? So, anyway, nadaanan lang naman natin yan. Ibig lang sabihin, kung tayo ay may obligasyon, yun yung obligasyon na sumunod tayo sa Espiritu, hindi sa laman. So, balik tayo, no? Sa Roma 8:12 hanggang 13, sabi sa English, we have an obligation. Meron tayong obligasyon. Hindi nga lang sa laman. Wala ka ng pananagutan sa laman, wala ka ng obligasyon sa laman. Why? Dahil pinalaya ka na ng Panginoon. Remember John chapter 8 verse anong verse yun? Yung 31 yata yung nag-start. Yung diniscuss ni Christ sa kanyang mga kausap, yung totoong kalayaan. So, tingnan muna natin ito sa John chapter 8, verse 31 o 21? 31. Sige, pakibasa. Sinabi ni Jesus sa mga Hudyong naniniwala sa Kanya, kung patuloy kayong susunod sa aking turo, kayo nga'y tunay na mga alagad ko. Tuloy. Makikilala ninyo ang katotohanan, at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Ayun. Ang sabi ni Kristo, kung tayo sumusunod sa kanyang mga turo, tunay nga na tayo ay magiging alagad. So, ito pa yung isang nagbabalidate na tayo ay mga disipulo o mga Kristiyano. Hindi ka lang nakikinig, hindi ka lang uhaw, hindi ka lang thirst sa Word of God. Ikaw din ay handang sumunod sa salita ng Diyos. At yun yung isa sa nagbabalidate sa'yo na ikaw ay true Christian. True disciple of Christ. Amen? At ang sabi ni Kristo, kung tayo ay sumusunod sa kanyang mga tinuturo, sabi niya, makikilala ninyo ang katotohanan, at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Okay? So, of course, hindi ito kagad naintindihan ng mga kausap niya. Ang sabi nga ng mga kausap niya sa verse 33, paano mo nasabing palalayain kami? Ang pagkakaintindi kasi nila, makakalaya sila sa kamay ng Romano. Okay? So, pero ang sabi ni Kristo sa verse 34, pakibasa. Sumagot si Jesus, pakatandaan ninyo, ang gumagawa ng kasalanan ay alipin ng kasalanan. Tuloy. Ang alipin ay hindi kabilang sa pamilya sa habang panahon. Subalit ang anak ay kabilang magpakailanman. 36. Kung ang anak ang magpalaya sa inyo, kayo nga'y magiging tunay na malaya. Ayun. So, sabi ni Kristo, nagiging malaya tayo sa kasalanan. Okay? Nagiging malaya tayo sa kasalanan. Ang sabi ni Kristo, kung ang anak ang nagpalaya sa inyo, ang sabi niya, whom the Son sets you free, you are truly free. Yan. Alam ko, ano to kanta to ng Hillsong When the sun sets free, oh, it's free indeed. I'm a child of God. Yes, I am. Anong title nun? Who you say I am. Oh. Anong title nun? Who you say I am. Akala ko kinakanta mo lang Yun. Whom the sun sets free,
Oh, he is free indeed. Oh, tama naman, biblical yung kanta na yon. Kaya kung pipili kayo ng kanta, yung talagang biblically accurate, yun, pwede yun. Kasi talagang biblical yun. Tama yun. May mga song na ano na parang idea lang nung tao, pero hindi siya sinasabi ng Biblia. Okay? Iwasan natin yung song na parang motivational lang. Merong ganun eh. Maganda naman pakinggan, kaya nga lang hindi siya ayon sa Biblia para minomotivate ka lang. Anyway, so yun. Pinapalaya tayo sa kasalanan. Yun yung totoong kalayaan. Anong ibig sabihin nun? Yung kalagayan ng tao na gusto mong gumawa ng mabuti pero hindi mo magawa. Okay? Bakit kailangan tayong palayain sa kasalanan? Kasi kung wala si Kristo, ganito ang kalagayan natin. Roma chapter 7. So without Christ, ito yung ating kalagayan. Verse 25. Roma 7:25. Wala nang iba kundi ang Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo na ating Panginoon. Salamat sa Kanya. Ito ang kalagayan ko. Sa pamamagitan ng aking isip, pinaglilingkuran ko ang kautusan ng Diyos. Ngunit sa pamamagitan ng aking katawang makalaman, ay pinaglilingkuran ko ang tuntunin ng kasalanan. Ayon. Kung wala ang Panginoong Hesus sa isang tao, ito ang kanyang kalagayan. So kung iakyat pa pala natin sa verse 24, meron pang sinasabing ganito, kay saklap ng aking kalagayan, sino makakapagligtas sa akin? Mula, saan ka ililigtas? Ang sabi ni Pablo, mula sa katawang nagdadala sa akin sa kamatayan. Ito kasing katawan natin, tandaan nyo, it leads you sa kapahamakan. Okay? Bakit? Unang-una ganito, ang sabi ng Biblia sa, halimbawa, yung sa mga ngaral, chapter 10, verse 2. Sinasabi kasi doon, ang hangal ay hinihila ng kanyang damdamin sa kapahamakan. Tama ba? Pero ang may unawa, hinihila ng kanyang isip para sa kanyang ikaliligtas. Okay? Para hindi kasi tayo mapahamak, pinag-iisipan natin yung mga bagay-bagay. Hindi dapat nangunguna yung bugso ng damdamin. Di porket gusto mo, yun. Di porket nararamdaman mong gusto mo, yun para maging masaya. Kasi ang goal natin doon maging masaya, masatisfy. Pero hindi nang lahat ng nafe-feel natin na gusto mong gawin o gusto natin gawin is maganda. Sabi nga ng Bible, etong katawan nagdadala sa atin sa kamatayan. Okay? At isang dahilan dyan, dahil doon sa ating damdamin. At yung desire of the flesh. Sabi ng Biblia, meron pa yung desire of the flesh. Okay? Ano yung desire of the flesh? Yung sinasabi ni Peter. Yan. Pedro, 2 Peter chapter 1, verse 3. Meron siyang sinasabi doon na destructive desire of this world. Sa verse 4 pala. Sa paraang ito ay binigyan niya tayo ng mga dakila at napakahalagang pangako upang makaiwas kayo sa nakakasirang pagnanasa sa sanlibutang ito at upang makabahagi tayo sa kanyang likas bilang Diyos. Ayon. So, malinaw ang sabi ni Pedro, etong mundong ito, okay, inaayunan ng ating laman, nakakasira para sa atin. Hindi ito maganda para sa atin. Kaya, yung sinasabi ni Pablo, kung babalik tayo doon, sinasabi niya, etong katawan, naglilid sa atin para sa ating kapahamakan. So, ang dapat nating gawin, 1 Peter chapter 2, verse 11, ito ang sinasabi ng Biblia, nakikiusap ako sa inyo bilang mga dayuhan at pansamantalang naninirahan lamang sa daigdig na ito, talikuran ninyo ang pagnanasa ng laman
na nakikipagdigma sa inyong sarili. Okay? So, sabi ng Biblia, talikuran natin yung pagnanasa ng laman. Yung kasing pagnanasa ng laman, umaayon yan sa takbo ng sanlibutan. Okay? Na nagbibigay sa atin ng satisfaction, kaya gustong-gusto natin sa mundo. Yung mga activity dito sa mundo. Kasi nagbibigay ito sa atin ng satisfaction. Okay? Pero sa laman lang yon. But it doesn't benefit the spirit. Okay? Alam nyo, kung araw-araw mas lamang ang ginagawa nyo na pang makamundo, nafi-feed nyo lang yung laman. So no wonder kung bakit manghihina tayo in spirit. Malalaman mo naman kung mahina ka in spirit eh. Paano? Wala kang ganang gawin yung mga bagay na may kinalaman sa spiritual. Yun na yung sign na yun. Bakit? Kasi mas finifeed natin yung flesh. Okay? So, as a Christian, we have this obligation na isatisfy yung needs ng spirit. Okay? Sa pamamagitan ng ano? Sa pamamagitan ng pag-aaral ng salita ng Diyos, pagpipray, pakikinig, paggawa ng mabuti, and turn all your activity into God's glory. Okay? So, yung pag-aaral, gawin yung pagsamba. Yung pagtatrabaho, turn it into worship. Okay? Yung pakikipagkaibigan, turn it into worship. Sabi ng Biblia, Colossus 3:23, do all things. Gawin ninyo ang lahat ng bagay na parang sa Diyos ninyo ginagawa. Okay? Colossus 3:23. And that's worship. Nagtatrabaho ka, pwede ka nag-worship. During work, nag-aaral ka, pwede ka nag-worship. Bakit? Kasi ginagawa mo to not for yourself, not for anyone, kundi para sa Diyos. So, ano magiging epekto nun sa'yo? You give your best. Nakakakita man o wala. I-appreciate ka man ng iba o hindi. You give your best. Bakit? Kasi alam mo, nakikita ka ni Lord eh. Eh si Lord ang master mo. Siya yung iyong bibigyan ng glory sa lahat ng iyong ginagawa. Turn all your activity into God's glory. Okay? Turn it into worship. Huwag nating gawin yan dahil sa ating sariling kagustuhan without considering, okay, wala namang masama, mga kapatid, na isaalang-alang mo yung kagustuhan mo. Okay? Walang masama doon. But see to it na bago mo gawin yung gusto mo, i-consider mo muna yung gusto ng Diyos. Okay? Alam nyo, isa sa mga kalooban ng Diyos sa buhay natin is yung pinagpaguran mo, ikaw din ang makinabang. That's part of God's will. Okay? Ikaw yung unang makikinabang. Trabaho mo, sahod mo, ikaw ang unang makikinabang. Sabi ng Biblia yan. Yan yung tinatawag na the fruit of your labor. Okay? Dahil part yan ng kasiyahan nating mga tao. Okay? So, yan. Kaya, i-feed natin yung spirit. I-feed natin yung spiritual side ng ating buhay. Sabi ng Biblia, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa salitang namumutawi sa bibig ng Diyos. Okay? It's either namumuhay ka sa tinapay o mga physical needs, or nabubuhay ka sa spiritual food. Okay? Ano ba yung food natin? Natatandaan nyo yun? Di ba meron akong tinanong? Ano yung favorite pagkain ni Jesus? Ano yung favorite food niya? Kasi yung favorite food niya na yon, pagkain din natin yun. Eh, si Jesus, nung nakain niya yun, hindi na siya kumain ng iba eh. Dinalan siya ng tinapay ng mga disciple. Sabi niya, okay na ako. I'm full. I'm full. Busog na ako. Sabi ng mga alagad, eh, bakit? May nagdala kayong tinapay sa kanya? Ano ba yung pagkain na yon? O gusto niya malaman? John chapter 4 verse ano yun? Bigla nakalimutan din eh. 34. Ay. 34. 4:34. Pakibasa. Sinabi sa kanila ni Jesus, ang pagkain ko'y ang tuparin ng kalooban na nagsugo sa akin,
at tapusin ang ipinapagawa niya sa akin. Ayun. Tingnan nyo, bago niya sinabi to, sabi ng mga alagad, sabi sa verse 31, makailang ulit nilang sinabi, o makailang ulit na sinabi ng mga alagad kay Jesus, Rabay, kumain na kayo. Alam kasi nila, gutom na si Jesus eh. 'Di ba? Ngunit sumagot si Jesus, ako may pagkain hindi nyo nalalaman. 'Di ba? Kaya't nagtanong-tanong ang mga alagad, may nagdala kaya sa kanya ng pagkain? Doon niya sinabi sa verse 34, ang pagkain ko kasi, yung tuparin yung kalooban ng nagsugo sa akin at tapusin ang mga ipinagagawa niya sa akin. Okay? So, kung minsan, hindi natin, kumakain naman tayo, pero hindi lahat kinakain natin. Anong ibig ko sabihin? Yung tinutupad natin yung kalooban ng Diyos, pero hindi natin tinatapos. Hindi ka talaga mabusog doon. 'Di ba? Every time na natatapos mo yung will of God, nakakasatisfy yun ng kaluluwa. 'Di ba? Sisimulan mong gawin hanggang sa matapos. Yan yung pagkain natin. Yun yung kailangan talaga natin. Okay? Kaya, maliban sa mga inaalala natin sa ating physical needs, pinagpaunan na naman ni Kristo yan eh. Do not worry about these things. 'Di ba? Huwag tayong mabalisa sa ating kakainin, sa ating iinumin, sa ating damit, sa ating tirahan. Sabi ng Biblia, Matthew 6, 'di ba? 33. Anong dapat natin gawin? But seek ye first the kingdom of God, and all these things, itong mga bagay na to, tinutukoy doon yung all these things, yung mga physical needs nating mga tao. Si Lord ang mamumblema niyan sa atin. Ang problemahin mo, kung paano mo masusustain yung iyong spiritual needs. Okay? So, paano natin gagawin? Live by the Spirit. Okay? At kung mamumuhay tayo sa Spirit, ililid tayo niya doon sa spiritual food. Ano yung pagkain natin? Tuparin, sundin ang kalooban niya, at tapusin ang kalooban niya. Okay? So, dapat simulan natin gawin hanggang sa matapos. And that's what satisfies us. Okay? And that's our obligation. Kaya nangangayaya tayo yung, 'di ba, nagtatabaan yung ating mga itong tiyan. 'Di ba, Brent? Nagtatabaan tayo. Sabi ko nga yung tiyan ko nagkakalaman na. Nagiging tatlo na yung abs. Sabi ko, tatlo na eh. Pero wala 'yun. Wala 'yun. Kung napag-iwanan yung spirit, nangangayaya, yung dying ka, ang healthy ng physical mo, tapos dying yung spirit mo. Yung parang lagi nasa edge, parang content hulog na sa akin. Parang ganon. Huwag nating hayaan ganon. 'Di ba? I-save mo na yung sarili mo. Okay? Start doing the will of God. Start to live by the Spirit. And that's our obligation as a Christian. Okay? Next. Ano pa yung ating obligation? Number 2 is to love. Ayan, siyempre. To love. Magmahal. It is our Christian duty and obligation. It is not optional. Kapag sinabing obligation, duty, responsibility, hindi yan something na parang, pag-isipan ko muna kasi, salbahe yan eh. No. Hindi yan pinag-iisipan. Duty yan. Responsibilidad yan natin as a Christian. Okay, let us read Roma chapter 13 verse 8. Huwag kayong magkaroon ng sagutin kanino man, maliban na kayo'y magmahalan sa isa't isa, sapagkat ang nagmamahal sa kapwa ay nakatupad na sa kautusan. Ayon, sabi ng Biblia, kung basahin natin sa English, be under obligation to no one, but the only obligation you have is to love one another. Okay? Mahalin natin ang bawat isa. Okay? Kahit yung ayaw natin sa kanya o ayaw mo sa kanya, mahalin pa rin natin. Gawan pa rin natin ng mabuti. Kung minsan, hindi naman mababatay dyan kung ano yung nararamdaman mo towards sa kanya eh.
kundi kung ano yung kayang mong gawin para sa Kanya. Okay? Yung love na may sacrifice. Ayaw mo, pero kailangan mong gawin. Kasi obligasyon mo. Amen? So yon. Yun yung klaseng pag-ibig na tinutukoy dito. Huwag tayong magkaroon ng sagutin kanino man, maliban sa mahalin natin ang isa't isa. Okay? Whoever does this has obeyed the law. Sino mang gumagawa nito ay nakasunod na sa kautusan. Why? Yan kasi ang buod ng kautusan. It doesn't matter kung alam mo yung detalye ng law o hindi. When you love, katumbas nun, natuto ka na ng batas. Okay? You are more than Pharisees, expert of the law. Higit ka na ron. 'Di ba? Yung kaaway mo, minahal mo, mas natuto ka nun. 'Di ba? Yung taong hindi deserve gawan ng mabuti, ginawa natin ng mabuti, mas natuto na tayo nun. Okay? Sa ilang taon ng pag-aaral ng Biblia, marami diyan di pa rin marunong umibig. Ibig sabihin, nami-miss nila yung message of the law. Okay? Kaya mula dito, gusto kong ituro muna sa inyo itong essence of the law. So segue muna tayo ng konti. Ano ba yung essence of the law? Okay? Kasi kapag sinasabi nating batas o yung mga utos sa Biblia, kasi lagi kong sinasabi, when you love, you fulfill the law. Dahil yan din kasi ang sinasabi ng Biblia. Okay? So, yung essence of the law is to do justice, to love mercy, and to walk humbly before God. Okay? So, meron tayong 4 na pagkukunan dito. What is the essence of the law? Okay? O ano ba yung parang pinaka-heart ng law? Na madalas mag-study tayo ng Biblia, so much learn, so much knowledge, pero ma-miss pa rin natin ito. Matulad tayo sa Pariseo. Okay? Matutulad tayo sa mga Saduceo. They are expert, pero itong mga bagay na ito ang na-miss talaga nila. Ano 'yon? Unang-una, yung sinasabi sa Matthew 23:23. Okay? Yung verse na 'yon na talagang popular. Ewan ko kung popular na to sa inyo, pero very popular na to sa atin. Gawa ng hikapo na 'yan. Sige nga, pakibasa nga muna no. Kahabag-habag kayo, mga tagapagturo ng kautusan at mga Pariseo. Mga mapagkunwari, nagbibigay kayo ng 10 bahagi ng maliliit na halamang tulad ng yerba buena, ruda at tinga. Ngunit kinakaligtaan naman ninyong isagawa ang mga mas mahalagang turo sa kautusan. Ang katarungan, ang pagkahabag at ang katapatan. Dapat ninyong gawin ng mga ito nang hindi kinakaligtaan ng ibang utos. Ayon. Dapat ninyong gawin ito nang hindi kinakaligtaan ang ibang mga mahalagang utos. So, tinawag yan ni Christ as yung matters of the law. At yung matters of the law na yan, in-expose na yan even sa Old Testament. Pero na-miss pa rin ng mga tumanggap ng kautusan. Yung Israel, 'di ba sila ang tumanggap ng kautusan, pero na-miss pa rin ito ng mga Israel. Kaya sinabi ng Micah 6:8, "This is what God require of you." Sabi doon, ito ang gustong ng Diyos na gawin ninyo. To do justice, to love mercy, and to walk humbly before God. Okay? So, yung to do justice, yung maging patas tayo sa mga tao. It's more on pakikitungo sa mga tao at sa Diyos eh. 'Di ba? Kapag kaharap mo yung tao, irespeto mo siya, maging patas ka sa kanya. Wag mo siyang i-deceive, wag mo siyang lolokohin, wag mo siyang i-take advantage, 'di ba? Halimbawa may gusto sa iyo yung babae, i-take advantage mo naman. 'Di ba? Porket may gusto o kaya may gusto sa iyo yung guy, i-take advantage mo naman. Yung ganong klase. O kaya porket mabait, i-take advantage, porket giver, i-take advantage, porket nanlilibre, i-take advantage. 'Di ba? So, porket pumapayag yung tao, tayo naman sige na sige hanggang sa maubusan siya. Pagka nahubusan na siya, hindi mo na siya kasama, hindi ka na sasamahan. Inubos lang yung kayamanan mo, pero pagka na zero ka na, wala na rin sila. So yun,
So, to do justice, to love mercy, maawa tayo sa mga tao. 'Di ba? Wag natin pag-iisipan ng masama yung bawat kapwa. Yung tao, nagkakasala sila, pairalin natin yung awa muna bago panghusga. Sana no? Ay, isipin muna natin, merong rason bakit nagkakaganyan yung mga tao. Bakit may naglalaylo, may nagbabackslide yung mga yan. Is not yung, hindi naman sa pagtotolerate, pero yung pag-iintindi sa kanila. 'Di ba? Para maabot mo sila dahil iniaatas din naman sa atin ang salita ng Diyos na abutin sila. 'Di ba? So yung hindi kaagad yung panghuhusga kasi wala doong mercy. Okay? Ang Diyos nga punong-puno ng mercy. Ang gusto niya, ang sabi niya, ang hindi marunong mahabag, hindi rin niya kakahabagan. 'Di ba? So yun. At to walk humbly before God. So pagdating naman sa Diyos, magpakumbaba tayo sa harap ng Diyos. Huwag tayong magmamataas. Ganon ang gusto ng Diyos sa mga taong tumanggap ng kautusan. Pero hindi ito nagagawa ng mga taong tumanggap ng kautusan. Okay? Pinagmamalaki nila na alam nila ang kautusan. Okay? Pinagmamalaki nila na alam nila ang Biblia. Okay? Or wag na tayo lumayo, tayo din pwedeng magmalaki na we know the Bible. 'Di ba? Parang ganon. Sinasabi natin, we know the truth. Pero eto ba nagmamanifest sa atin? 'Di ba? Ikaw ba'y patas sa pakikitungo sa iyong kapwa? Nagte-take advantage ka ba ng iyong kapwa? Dahil kung until now ginagawa mo pa rin 'yan, until now hindi ka pa natuto talaga. May knowledge ka lang, isang bagay 'yon. Pero yung natuto, hindi pa talaga. Okay? So, ano pa yung matters of the law? Okay? Ano pa yung parang nami-miss o yung posible nating ma-miss sa kabila ng maging expert tayo ng Biblia pero pwedeng hindi natin ito nagagawa at katumbas doon hindi pa talaga tayo natututo. Okay? Matthew 7:12. This is mga basic verse ito na kung minsan hindi natin masyadong na-emphasize. Matthew 7:12. Gawin ninyo sa inyong kapwa ang nais ninyong gawin nila sa inyo. Ito ang buod ng kautusan at ng mga sinulat ng mga propeta. Ayon. So, gawin ninyo sa iba ang gusto mong gawin nila sa inyo. Okay? So, ang sabi ni Christ, this is the sum up all the laws and the prophet. Okay? So, ibig sabihin, kahit hindi mo alam yung detail, pero nagagawa mo naman to. Yung gusto mong gawin sa'yo, 'di ba? Yung gusto mong gawin sa'yo, ginagawa mo rin sa kanila. Hindi lang tayo nagde-demand na, dapat ganito ka. Okay? Bago ka mag-demand sa iyong kapwa na dapat maging ganyan siya, ikaw muna ang gumawa nun sa kanila. Okay? Unfair naman, nagde-demand tayo na, dapat masipag ka kasi. Ikaw ba masipag ka? 'Di ba? Dapat maawain ka, ikaw ba maawain ka? Kung anong ginagawa mo sa iyong kapwa, yun din ang marireceive mo pabalik. Sabi ni Christ, kung gusto mo minamahal ka, magmahal ka rin. Kung gusto mo nirespeto ka, magrespeto ka rin ng kapwa. Kung gusto mo tinatanggap ka, tanggapin mo rin yung tao. 'Di ba? Kung gusto mong may umuunawa sa iyo, umunawa ka rin kasi. Kung anong ginagawa mo sa iyong kapwa, siya ding gagawin nila sa iyo. Amen? So, basic principle ng Biblia pero madalas nami-miss natin. Dahil nakatuon tayo sa dami ng information na inaaral natin sa Biblia. But we miss the point. Okay? Pwedeng ma-miss natin yung point. Hindi natin na-hit yung target. Naalala niyo yung meaning ng sin? Doon sa Romans 3. Ano nga ba yun? Sa Romans 3:23. Yung na-miss yung target. 'Di ba? Isa sa definition ng sin sa Bible is na-miss mo yung target. Hindi mo tinamaan yung target. Okay? Ang target is maging kung gawin mo sa iba kung ano yung gusto mong gawin nila sa iyo. Hindi mo na target. So nagkakasala ka ngayon. Kahit alam mo yung kautusan. Okay? At last, okay? Kahit alam natin ng law, pero pwedeng ma-miss natin yung mga bagay na ito.
Okay? Ano yon? Yung pagiging ganap. Okay? Ang law, ginagawa tayong ganap. Okay? Pero ang nagbibigay sa atin ng kaganapan, hindi na siguro natin basahin tong part na to dahil masyadong mahabang explanation sa Matthew 19:16 hanggang 22. Okay? Ito yung kwento ng binatang mayaman. Okay? If you want to be perfect, ang sabi ni Christ, if you want to be perfect, okay, sundin mo yung kautusan. Kaya nga lang, wala makakasunod dun eh. Tama? Pero sabi ng Colossians 2:10, sa pamamagitan ng pagkikipag-isa natin kay Kristo, tayo ay perfect. Okay? So, ibig sabihin, ang law requires perfection. Pero paano ka magiging perfect? Magiging perfect ka lang kung kakaaral mo ng salita ng Diyos. Okay? Kung kakaaral mo ng Word of God, nakakilala ka kay Kristo, at tinanggap mo siya, then you are perfect. Okay? Hindi tayo perfect because of our obedience. Perfect tayo because sa ating pakikipag-isa kay Christ. And that is the point of the law. Yan yung heart of the law. I-introduce, ipakilala sa atin si Kristo na tayo ay makipag-isa sa Kanya. So, yan. Kaya, pwedeng ma-miss natin yung mga bagay na ito, pero hindi natin, pwedeng aral tayo ng aral, pero ma-miss natin itong mga bagay na ito. Okay? So, syempre, yung pang-apat, yung sa Romans chapter 13, verse 8. Yun na nga. Yung sum up of the law is to love others. Okay? Mahalin natin ang ating kapwa, gaya ng pag-ibig natin sa ating sarili. Okay? So, yan. Now, break tayo sa ating lesson. So, nakuha niyo yun? Number 2 is to love. It is our obligation to love others. Okay? At makakapag-ibig tayo kung tayo ay, syempre, unang-una, kung tayo ay may pag-ibig ng Diyos sa ating puso. Pero bakit ba gusto ng Diyos na tayo ay nag-iibigan? Okay? Bakit gusto ng Diyos na tayo ay nag-iibigan? So, this is the reason. 1 Corinthians chapter 8, verse 1. Ngayon, ipaliliwanag ko naman sa inyo ang tungkol sa mga pagkaing inihandog sa mga Diyos-Diyosan. Alam nating may kaalaman tayong lahat. Gaya ng sabi ng iba, ang kaalamang ito ay nagtutulak sa tao na maging mapagmataas. Subalit ang pag-ibig ay nakapagpapatatag. Ayun. So, 1 Corinthians 8:1. We can be knowledgeable, pero wala tayong love. Okay? So, bakit? Yung knowledge, pwedeng i-lead tayo sa kayabangan. Okay? Ang kaalaman ay nagtutulak sa tao upang maging mapagmataas. Okay? Siyempre, it doesn't follow na ang knowledge is masama. Okay? Like, ibig sabihin, wag na tayong matuto para walang magmataas. 'Di ba? Kung hindi ka naman matututo, sabi ng Biblia, Hosea 4:6, mapapahama ka naman. Dahil ang sabi ng Biblia, Hosea 4:6, my people perish, napapahamak ang aking bayan dahil sa kakulangan ng kaalaman. Ang daming manluloko sa mundo. 'Di ba? Maraming scammer lalo pagdating sa doktrina, pagdating sa mga turo. Kung kulang din tayo sa kaalaman, mahahawa naman tayo sa kanila. 'Di ba? So, kaya kailangan din ng kaalaman. Pero hindi natin maitatanggi yung sinasabi ng Biblia, ang kaalaman nagtutulak sa tao para maging mayabang. So, knowledge dapat inaangkopan ng pag-ibig. Okay? Para hindi tayo maging mapagmataas. Dahil yung pag-ibig ang nagpapatatag, hindi knowledge ang nagpapatatag. Sabi ng Bible, love builds up. Okay? Hindi knowledge, pag-ibig. Pag-ibig ang tumutulong sa atin upang tayo ay maging matatag. Pag-ibig ang nagpapatatag, hindi kaalaman. Okay? So, kaya, yun yung gusto natin ma-exercise dito sa ating church. Yung magmahalan tayo. Dahil yung pag-ibig ang nagpapatatag. So,
Ika-cancel niyan yung mga frustration natin na merong matagal matuto, merong mabilis matuto. Hindi na mahalaga yun. Okay? Ang mahalaga, nakakapag-aral ka, at dahil sa pag-aaral mo ng salita ng Diyos, mas naiintindihan mo yung pag-ibig. Okay? Na dapat tanggapin natin yung bawat isa, at yan ang magiging dahilan bakit tayo magiging matatag. At ang sabi ng Biblia, ano bang talata yun sa Colossus chapter 3? Pakitingnan nga, 3:14 kung di ako nagkakamali. Love bind us together. Okay? Love bind us together. Pakibasa nga nun. Colossus 3:14. At higit sa lahat, taglayin ninyo ang pagmamahalan na siyang nagbubuklod sa lahat sa ganap na pagkakaisa. Ayun. Isa pa palang maganda sa pag-ibig, nagbubuklod sa atin sa ganap na pagkakaisa. 'Di ba? Bakit kailangan nating magkaisa? Kasi kung minsan nakikita nating solusyon para tayo ay magkaisa, alam nyo kung ano? Minsan ganito solusyon natin Dapat pares tayo ng ugali. Dapat pares tayo ng trip. Dapat yung sipag ko, sipag mo. Dapat yung alam ko, alam mo. So yung parang magkakamukha na lang tayo perfectly sa lahat ng bagay. Hindi ganon ang pagkakaisa. Sa ayaw at sa gusto mo, may differences talaga tayo. Amen? Tanggapin nyo na yun. Okay? Kung magbago yung tao, salamat. Kung hindi, ikaw at least hindi ka nagbabago sa pag-ibig mo sa Kanya. Yun yung mahalaga ron. Ikaw hindi nagbabago yung tingin mo sa Kanya. Kahit magbago siya, pero ikaw yung tingin mo sa Kanya, huwag magbago. 'Di ba? Yung tingin mo sa Kanya, unggoy, hanggang ngayon unggoy pa rin. Kahit nagbago na siya. Hindi, biro lang. So, minsan kasi nakabase yung ating pagtingin sa kung ano yung nagagawa niya. No. Amen? So, magbago man yung ating kapwa, yung ating kapatid. Pero tayo, wag tayo magbago ng pakikitungo sa kanila. Love them. Dahil yung pag-ibig nagpapatatag. Minsan may nanghihina sa atin. Kailangan lang mahalin natin. 'Di ba? Ipairal natin yung pag-ibig. Sabi ng Biblia, tatatag yan. Tatatag tayo as a group. Tatatag tayo as a church. Yan ang nagpapatatag. At yan yung tumutulong sa atin upang tayo ay magkaroon ng ganap na pagkakaisa. Okay? The secret of unity is to love. Love one another. Okay? Kahit marami tayong pagkakaiba,